po ay happy 33rd anniversary sa atin. So 33 years na po tayo dito sa ating pong church, sa GCFI na ating po nakasanayan bilang Spring of Life. Okay, at nung last week ay narinig po natin kung yung history ng ating pong church bago po siya naging GCFI. Okay? Hindi na po natin ulitin, no? Kasi maubos pong oras natin. Okay? So yan na lang po natin. So, 33rd anniversary is meron po palang significant, no, sa atin po. At maging sa mga nangyari sa mga nagdaan na panahon. So, ang tawag po pala sa 33rd anniversary ay Porphyry anniversary. Makikiya na ba? Porphyry anniversary. Sige po, kaya nga po. Porphyry anniversary. Ayan. Happy Porphyry anniversary sa atin. Okay. Di ba, pag po 25 years, silver anniversary. Pag 50 years, golden. Pag 70, diamond na. No? So, dito meron din po palang Porphyry anniversary. Okay, ngayon lang po natin yan nalaman. Kaya po, salamat sa Diyos at kayo umatin ngayon, nalaman nyo din po. Okay, amen. So, yan, 33 years of Thanksgiving celebration. Okay, so yan po yung atin, no? At ito po palang Porphyry anniversary. Meron din po pala siyang gemstone na nagre-represent. Di ba ang ating pong motif is purple or violet? Di ba? So, yun po palang Porphyry anniversary, meron din po siyang gemstone. Yun po yung amethyst. No? Ang ganda ng kulay, no? Yan po talaga yung favorite ko na color. Kaya po na nagsabi na ang motif natin is purple or violet, sabi ko yung favorite color ko yun. Ayan. Kaya yun, basta simula bata ako, paborito ko rin yung color violet. Kaya yung mga, kaya ako nakakulay brown ngayon kasi paborito ko yung violet. Diba? Anong kulay? Kasi yung ubi po, nakatanim sa ilalim ng lupa. Yan. Yan. Magaling din po ako sa halaya, kaya kung mga sarap po kayo maghalaya, tawagin nyo lang po ako. Okay. So, dito po, ano pong ibig sabihin ng Porphyry anniversary? So, dito po ay meron din ibig sabihin. So, dito po, in 33 years of existence, sa tayo po ay nag-i-exist, ay ito po pala patungkol sa it is an opportunity to reflect on past experience. Na tayo po ay magre-reflect dun sa po ating mga naranasan sa ating pong mga napagdaanan. Okay? So, sino po dito may mga pinagdaanan? Wala kang pinagdaanan. Wala po tayo may pinagdaanan. Kasi pag wala kang pinagdaanan, wala kang babalikan. Sana lahat binabalikan. Joke lang. So, dito po, kailangan po natin yung ating mga nakaraan ay atin pong balikan. Mag-reflect po tayo. Gaano na ba tayo kalakas yung ating ito? Yan o. Yan. So, mag-reflect po tayo, nung tayo po ay nag-start dito sa church, at kung ano na po yung ating mga improvements and developments ngayon, gaano na ba tayo ka-matured spiritually. So, napakahalaga po nun, no? Lalo na po 33 years na tayo. Ang tanong po dun, ilan na po sa atin ang matured na din? No, kasi imposible naman na in 33 years, still baby Christian pa rin tayo. No? Pag sinabi pong baby Christian, yung baby, tsaka ako, Christian kasi ako eh. No, kasi yung pangalan mo, hindi Christian din ako. So, ibig ko sabihin, kailangan po ay merong improvements. No? Nagmamature po tayo lahat. Hindi man sabay-sabay, siguro sunod-sunod. No? Okay. So, maliban sa pag-reflect sa ating nakalipas, ay mahalaga din na important life lessons. Ano may mga natutunan natin? Kasi may hirap po na sa dinami-dami ng ating pinagdaanan, wala po tayong natutunan. So napakahalaga po na meron po tayong natutunan sa ating po mga pinagdadaan. Amen? Sino po dito marami na pong natutunan? Ayan, ang dami. Mga 4.5. Ayan, so, sunod po to re-evaluate one's part of elevating. Okay, so, kailangan po nating i-evaluate, no, yung ating pong mga naranasan at natutunan.
kasi ito po tayo mag-base kung ano yung mga susunod na hakbang na atin pong gagawin. And magandang balita po kasi ito po yung time na tayo po ay maaangat. Maaangat si Lord sa buhay natin, elevating one's goal, purpose, and vision. So lahat po tayo may goal, may purpose, and may vision. No? Ang tanong, kailan yun mag-manifest sa atin? And ang good news po, si 33rd anniversary is nagsisimbolize po siya sa isang prosperous year para sa ating lahat. Kaya lahat po na may pangarap sa buhay, alam ko po lahat po tayo may pangarap sa buhay. No? Pero hindi po lahat yon nakukuha. Kasi bakit? Yung ibang tao, minsan tayo pinangarap pero hindi rin tayo nakuha. Kaya ano lang po yun. Kaya tinitin ako na po sino po yung mga gising. Okay? So tayo po ay napakadami natin dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Okay? At pag sinabi ni Lord, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Wala pong makakapigil sa Panginoon pag po sinabi niya. Ito na yung panahon na, sabi nga, ito yung panahon na hindi na uso mag-backslide. Noong kanina may nag-backslide, ngayon hindi na po uso yun na mayroon pong mag-backslide. Kasi bakit? Malapit na pong dumating ang ating Panginoong Diyos. At anytime, mula ngayon, pwede na po, no, na muling bumalik ang Panginoon, maaari na po mag-rapture, kaya dapat po tayo ay handa sa ating pong buhay. Amen. So marami po tayong pinaghahandaan sa araw-araw na buhay. Pinaghahandaan natin ating asawa, kung meron. Yung ating mga anak, kung meron din. No? Yung mga anak naman, pinaghahandaan din nila. Hindi ko alam kung ano mga pinaghahandaan nila kasi busy sila sa mga gadgets. No? Siguro yung mga exam nila sa school, no? Kasi itatanong nila kay ChatGPT kung ano yung sagot doon. No, ngayon, hindi mo masabi kung talaga nagre-review mga kabataan kasi tinatanong lang, no, sa mga search engine, no. So tayo po bilang mga Kristiyano, ang ating best na kinukonsulta ang ating Panginoon. Amen. At yung ating pong topic sa hapong ito, introduction lang po yan para yung mga hindi po naka-attend ng kaninang umaga, ayan po yung topic kaninang umaga. So yung topic po natin ngayong hapon, ayan. And the marks of a true church. Okay. Paano ba natin masasabi na totoo tayo bilang church? Okay? So tayo, di ba meron tayong personal relation sa Panginoon? Pero hindi po doon natatapos ang lahat. Okay? Meron din po tayong responsibilities sa ating kapwa. Sa ating mga kapwa, mananampalataya. At ito po ngayong hapon, ay aalamin po natin paano ba yung church during sa panahon ni Jesus, paano ba sila nagpe-fellowship, paano sila umaattend sa mga gawain, paano nila pinapupurihan at pinasasalamatan ang ating pong Panginoon. Okay? So yun po yung babasahin po natin sa aklat ng Acts chapter 2, verse 42 to verse 47. So Tagalog po, no, yung ating pong babasahin. Okay. So sabi po dyan sa Acts 2, verse 42, sabi po doon, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Verse 43, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Verse 44, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. And verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugtang sila ng lahat ng tao at bawat araw ay iniraragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Okay? So yan po na yung pag-aalala natin sa hapong ito. Yan. So meron po tayong 5 points na kailangan po natin na malaman. No? So yung number 1 po is devoting themselves to God.
Okay? Paano ba natin inaalay yung ating sarili sa ating Panginoon? Uulitin ko po ha, yung sarili po natin ang ating inaalay. Hindi lang po yung ating oras, hindi lang yung ating attention, hindi lang yung mga resources na pinagkaloob sa atin, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kundi yung sarili natin mismo. Okay? So katulad po ngayon, andito po tayo sa ating pong church building. Okay? And I'm sure marami pong excited magpuri, magpasalamat sa Panginoon, at excited na makapakinig ng salita ng Diyos. Okay, sino po dito yung excited makapakinig ng salita ng Diyos? Yan, amen. Okay, pag hindi po tayo excited makapakinig sa salita ng Diyos, let us evaluate ourselves. I-evaluate natin yung ating relationship sa ating Panginoon. Amen. So sabi po sa verse 42, yan, inilaan nila ang kanilang mga sarili. Yan. Bakit nila inilaan? So, yung paglalaan ng ating sarili, okay, ay meron po yung mga bagay, no, na, bakit ko ba kailangan ilaan ang sarili ko? Ano bang magiging pakinabang ko kung ilalaan ko sarili ko sa Panginoon? Okay, dito po natin papasok. Una, upang matuto sa turo ng mga apostol. Okay? Kailangan alam po natin yung mga doctrines, mga doktrina po from the Bible. Okay? Kasi marami pong doktrina ngayon, sa panahon ngayon, na gawa-gawa na lang po ng iba't ibang relihiyon. Okay? Katulad po, pag nagba-Bible study ako sa mga life group, small groups, yan, lagi ko po sinasabi sa kanila na yun pong pinag-aaralan namin ay galing po sa Bible. No, hindi po galing sa kahit anong religion yan, galing po sa Bible. Kaya dahil tayo po ay Bible-based church, hindi po tayo hula-hula lang, dismiss lang, kung ano lang gusto natin ituro. No, so lahat po ng ating pinag-aaralan ay galing po yan sa salita ng Diyos. Wag na po tayo maghanap ng ibang salita o ibang katuan. Okay? Kasi bakit? Baka po tayo mapadpad, no, sa mga kulto, no, na churches. No, yung sinasabi nila na sila'y alagad din ng Diyos, pero binabaliktad nila yung katuruan na tinuturo ng Biblia. Okay, maliban po sa katuruan, ay nagsasama-sama din sila bilang magkakapatid. Nagkakaroon po ng fellowship, pagsasama-sama, na meron pong banding. Hindi po yung, di ba, usually tuwing linggo, umaattend po tayo ng church service. Kumakatin, daga-attendance, pag nag-praise and worship, kumakanta rin, sumasayaw din. Pero kamusta yung ating relationship sa ating kapwa mananampalataya? Okay? Tayo lang ba yung umaattend dahil may attendance? Kasi pag December, may ayuda. May paayuda si pastor. No? Pag kompleto yung attendance, pag malaki ang attendance. Di ba? Meron pong mga ganon. No? Dahil lang sa ayuda, kaya nag-perfect attendance. Okay? Pero yung kanilang relasyon sa kanakapwa mananampalataya ay dry. No? Hindi nila binabati. No? Hindi nila kilala yung pangalan. Sa mukha lang nila kilala. No? Siguro makikilala lang nila pag pastor, meron ka pang kilala, pwedeng mahiraman. Yun lang, tsaka lang nalaman yung pangalan. Tsaka ka pala makikipagkilala. Kasi bakit? Meron kang kailangan eh. Pero pag wala kang kailangan, bahala yan sa buhay nila. Hindi ko naman kilala yan, hindi ko naman yung kaano-ano. Okay, pero tandaan natin mga kapatid, na meron din tayong relasyon. Tayo po yung magkakapatid sa pananampalataya. Meron tayong biological na kapatid, biological na magulang, meron din po tayong spiritual na magulang, spiritual na mga kapatid. Kaya po tayo, brothers and sisters, ang tawagan, kasi magkakapatid po tayo. Amen? At tatawagin pong brother, yung lalaki, baka mamaya, tinawag mo na rin sister kahit lalaki. So, ayun, medyo may conflict po yun. So, pag lalaki, brother, pag babae, sister. Malinaw po ba yun? Kung baka may malinaw, ay may malabo yung mata sa atin. Pastor, mukha kasing lalaki si sister. Kaya napagkamalang ng brother. Kasi ba ito si brother, mukhang sister, kasi haba ng long hair. No? So, kailangan po ay tayo po ay align pa din sa ating Panginoon. So, nagsasalo-salo sa pagkain ng tinapay. Okay? So, meron pong eating fellowship. Amen. So, sa atin po, yan, usong-usong po yan, eating fellowship.
Parang hindi kompleto yung fellowship natin pag walang kainan. Kaya mamaya po, kung kayo ng bayan, sino magpapakain? Amen? So, ayan. Ayun, lumabas na yung magpapakain. Sabi, hindi ako yan. Hindi ako yung pastor. At meron din silang panalangin, nananalangin din po. Okay? So, merong banding, merong kainan, at meron ding panalangin. So, kailangan hindi po nawawala ang pananalangin sa atin. Amen? Dahil yung pananalangin po ay tayo nakikipag-fellowship sa ating Panginoon. Amen po? Dito hindi marunong manalangin. Mayroon po tayong orientation isang araw. About prayer. Okay? Magsabi lang po kayo, huwag pong mahiya. At patulad last week, prayer po yung aming topic sa aming pong midweek service. Yan. So number 2 po, have fear in God. Meron pa ba tayong takot sa Diyos? Yung takot, ito po yung takot na, hindi po yung takot na takot ha. Ito po yung reverence na tinatawag, yung mataas na pagrespeto natin sa ating Panginoon. Sabi po sa verse 43, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Kasi bakit? Nakita po natin kung paano kumilos ang ating Panginoon. Okay? May mga himala siyang ginawa, may mga miracles, nagpagaling na mga may sakit, no? Yung mga pilay nakakita, yung mga bulag nakalakad. Tama po ba? Ay, hindi po. Tama po ba? Yung pilay nakalakad, yung bulag nakakita. Okay, so gising na gising pa si sister. Ayan. Yung iba, oo yan, oo na lang. Okay. So yun po, no? So dito ay naghari sa atin ang takot. Yung respeto natin sa Panginoon. So, hindi po tayo umaating sa church tuwing linggo kasi takot tayo kay pastor. Takot tayo sa ating leader, church leaders. Okay? Huwag po tayong matakot. No, kasi hindi naman po nila tayo aawayin. Amen lang. Okay. So dito po, kailangan po yung ating motibo ay si Lord. Okay, kaya tayo umaattend sa mga gawain, kaya tayo umaattend ng midweek service, mga online devotion, ay dahil meron po tayong takot sa ating Panginoon. Amen. Kasi kung nakaka-attend po tayo sa ibang mga gawain sa meeting sa school, meeting sa trabaho, meeting sa negosyo, paano pa yung ating meeting sa ating Panginoon? Amen. Okay, so ngayon po meron naman tayong online, may messenger, may Facebook live. Ayan, minsan may Zoom din. So marami na po tayong kapamaraanan para po magkaroon tayo ng meeting sa ating Panginoon at sa ating kapwa mananampalataya. Okay, number 3 is joyful generosity. Sino po dito yung masaya na nagbibigay? Pastor, masaya lang kami. Pero yung pagbibigay, tsaka na yun, next topic na yan. So dito po, masaya po silang nagbibigay. Sabi po sa verse 44 hanggang 45, sabi po doon, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, mga believers po yun, no? At ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. No? Para sa lahat. Yung kanilang ari-arian, mga ari-arian nila. Anong ginawa nila? Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Okay? So sila po ay masaya, no, na nagbibigay. Yung iba pag nalaman, ay meron palang tuwing may gawain, bibigayan. Yung nga walang bigayan, hindi umaattend eh. Paano pa kaya kung kailangan mo magbigay? Di lalo hindi na umattend kasi may allergy. No? Pero pastor, ipag-pray mo naman kami. Ipag-pray mo na may trabaho ko. Ipag-pray mo na may negosyo ko. Pero labag naman sa loob mo yung pagbibigay. Hindi ka naman masaya na nagbibigay ka sa Panginoon. Pero maligaya ka pag humingi ka ng humingi sa Panginoon. Na, di ba dati ganoon din tayo? Hingi tayo ng hingi kay Lord, pero hindi naman tayo nagbibigay. No? Hindi naman tayo nagbibigay sa ating mga kapatiran. Hindi natin sila tinutulungan kahit meron tayong pangtulong sa kanila. Okay? So dito po, hindi po tayo kinukonsensya, no? Pinaalalahanan lang po tayo. Okay? Kaya kung meron po tayo kakayanan na magbigay sa ating mga
kapatiran, magbigay po tayo dahil para din po yun sa ating Panginoon. Amen. At tayo welcome, tayo din po yung mga kailangan. Malay mo, yung binigyan mo pala, siya naman, yung may capacity para tulungan ka. Ay, tapos doble pa, yung binigay sa'yo. Praise the Lord. No? Salamat kay Lord, ginamit niya yung buhay ng bawat isa sa atin. No? At ito po ay kailangan na galing po sa ating puso. Tayo po ay maligaya na magbibigay. Kasi pag hindi po tayo maligaya nagbigay, baka mawala ng lasa yung binigay natin. Dala ka ng pagkain, tapos ang tabang-tabang na pala kasi sumbatan mo man yung mga kumakain. Di ba? Huwag ka na magpakain. Pero sa atin, wala pong gano'n. Lahat po na nagbibigay, kinakain natin. Hindi pa nagbibigay, kinakain na natin. Di ba? So, dito po sa ating masaya. Masaya tayo nagbibigay sa ating kapwa mananampalataya. And number 4 po, regular fellowship. Okay, sabi po sa verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay na sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Uy, sila po ay araw-araw, no, na nagkakatipon. Sa atin po, hindi naman natin magawa araw-araw, no, na nagkakatipon physically or face-to-face. Pero online, yan, pwede po yan araw-araw sa ating online devotion. Kaya yung mga wala pa po sa ating online devotion GC, magsabi lang po kayo para po mai-add kayo sa ating pong group chat. Okay, para makadalo rin po kayo sa ating pong online devotion. Okay, huwag po kayo mag-alala, iba-iba pong mga pastor ang naka-assign doon. Para hindi po kayo magsawa sa pagmumukha namin. No? So dito po ay yan, meron ding fellowship, nagpipira-pira sa tinang, may communion sila, no, sa kanilang mga tahanan. Kaya kung mapapansin po sa ating mga small group, yan, lipat-lipat din tayo ng tahanan na atin pong pinagdadausan ng atin pong mga gawain. At sa tuwing tayo po may gawain, yan, may kainan din tayo, may inuman din ng tubig, minsan soft drinks, minsan juice. Amen. At masaya tayo at may malinis na kalooban. No? And alam ko po na lahat po ng umaattend ay masaya. Ikaw ba naman ang umuwi ng busog kung hindi ka sumaya? Di ba? Pero hindi naman po yun, hindi naman po yun, siguro natin nakasanayan na tayo po may eating fellowship dahil yun din naman yung ginagawa ng mga believers nung unang panahon. Okay? They have fellowship. Okay? Kaya wag po tayo magtataka kung bakit. Bakit ba niya sa GCFI pag tuwing may gawain, may kain din? Required ba yan? Hindi naman po required. Pag gusto nyo lang. Okay? Nasa sa inyo na po yun. So, ayan. Araw-araw na nagkakatipon sa templo. At napakasaya po na meron po tayo mga tahanan. No? Pero po tayo mga local churches na kinabibilangan na kung saan matatawag po natin na may kapatid sa church ka po umaattend. Ay dyan lang, kung saan ko lang maisipan. Kung saan lang ako malapit. So iba pa rin na meron po tayong home church. Okay, kasi noon pala, meron din silang home churches. No? Siguro lahat ng mananampalataya, lahat ng bahay nila ginawa na nilang church. Lahat sila may fellowship, lahat sila may kainan. Ang saya-saya siguro nun, no? Sino gusto bumalik doon? Wala. Tama po yun kasi hindi tayo makakabalik sa nakalipas. Pero yung inaharap, pwede nating balik-balikan. Pwede nating gawin. No? And last but not the least, true worshipers and growing. Ang totoong church po ay totoo rin na sumasamba sa ating Panginoon. No? Verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Amen. So lahat po ng ginagawa natin yan po ay uri ng pagsamba sa Panginoon. Hindi lang po yung ating ginagawa pag po tayo nandito sa loob ng ating church. Hindi lamang sa tuwing meron tayong big service or gathering sa ating mga tahanan, kundi maging sa ating trabaho, maging sa ating eskwela, no, maging sa ating negosyo, no, ay yun ay nagiging kapamaraanan din ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Kahit po kami dito sa Praise and Worship team,
Lagi po natin yung nire-remind sa lahat po ng Praise and Worship members and team na binigyan tayo ni Lord ng gifts, ng abilities, ng talents. Pero hindi po ibig sabihin nun ay lahat ng may talents and gifts ay tatayo at gagamitin na lang sa praise and worship. Okay? Kasi ang pinakamahalaga po, ang tanong doon, tayo ba ay true worshipers? Totoo ba tayong sumasamba sa ating Panginoon? O tayo ay gusto lang natin magpakitang gilas? Gusto lang natin ipagyabang sa mga uma-attend. Ako, magaling akong tumugtog, magaling akong kumanta, magaling akong sumayaw. No? Nasa akin na lahat. No? Hindi po gano'n yung ating motibo, kaya po tayo nagpapagamit sa Panginoon. So tayo pinagpapagamit dahil gusto po natin na magpagamit sa Panginoon. Amen? Sa mga disciples ko po sa ibang churches, kasi dati po mga kapatid, driver lang po talaga ako sa mga churches na akin po napupuntahan. At yung mga napupuntahan ko pong churches, wala silang drummer, o kaya merong gustong mag-drums, pero hindi marunong. Okay, so, ang ginagawa ko po, tinuturuan ko po sila ng ayon sa aking nalalaman din at kakayanan. And then, pag wala na ako doon, time will come, aalis ako doon, or umalis na ako doon. So, merong papalit, meron na pong na-disciple no, sa larangan sa drums. Okay? At ngayon po na, dito na ako sa pastoring, no, and hopefully, magkaroon din po tayo no, ng disciple na tatawagin ni Lord na magpapastor. Okay, so yun po kaya po, yung po mga natutunan ko dito sa church, through Pastor Larry, na siya din nag-mentor sa akin kung paano mag-pastoring, na hindi lang niya na preaching or teaching, kundi kung paano mag-alaga no, ng mga tupa. Okay, so hindi po ganun kadali na mag-pastor. Pero pag tinawag ka talaga ni Lord, imposible na hindi ka sasagot ng yes at oo. Yes, I will follow. Kasi the more mo na i-delay yung tawag sa iyo ng Diyos, the more kang magkakaproblema sa buhay mo. Hindi ka tatantanan ni Lord. Okay? 24 oras. Gising. At ang totoong church, kailangan po yun ay nagkakaroon ng bunga. Lumalago po yan. Sabi po doon, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So kailangan meron po din mga bago. May mga bagong kaluluwa tayo nadadala sa Panginoon. Nagkakaroon ng bunga yung mga tinanim sa ating puso. Di ba nung time na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, napakasarap sa pakiramdam. Kasi alam natin, niligtas na tayo ng Diyos. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Yung ating pangalan isinulat sa aklat ng buhay. Ngayon, ang ating pong responsibility no, is to share the good news. I-share po natin no, yung kabutihan ng Panginoong Diyos. Na hindi lamang tayo yung maligtas, kundi pati yung mga kakilala natin. No? Nadadalangan natin sa Panginoon yung hindi natin kakilala. Di ba? Nasisharean natin sila ng Word of God. Ganun din yung ating mga kakilala. So kung hindi man tayo yung gamitin, ipag-pray natin na merong ibang gagamitin si Lord na magpapakilala sa kanila sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya po ang isang church, for example sa atin, 33 years na po tayo. No? And glory to God dahil may mga bago po tayong nadadala sa Panginoon. No? Meron po mga churches, 20 years na, pero 5 pa din sila. Nung pioneering stage nila, 5 sila. 20 years na sila pa din. No? Talagang sila, may unity. May unity silang 5. May unity sila sa isa't isa, pero walang bunga. No? Walang naidadagdag. Pero nung unang Christians, halos araw-araw may dinadagdag si Lord. No? Na mga naliligtas. Nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil dito po sa atin at sa ibang mga churches ay nagkakaroon po, nakikita po natin yung bunga. No? Na meron tayong nadadala sa ating Panginoon. No? Sino po dito ang gusto na maraming madala sa ating Panginoon? Hindi bunga ng saging, bunga ng ating pananampalataya, bunga ng ating pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating pong kapwa. Okay? Kaya yun po, no, sa ating mga ina-attendan,
No, nakikita nyo po kung paano nagpapatanggap ang mga pastor. So, panoorin nyo ng panoorin. No? Kasi time will come, kayo din yung mag-share sa mga kakilala nyo or sa ibang tao. No? Para magkaroon din po kayo ng kaalaman kung paano ba i-share yung kagandahang loob ng ating Panginoon. Paano ba magpatanggap, no, nang hindi kanila wala silang masama na feedback sa iyo. Okay? Kasi nangyayari din po yan sa atin, no, na yung mga maraming bisyo, gusto natin agad patanggapin, gusto agad natin mabago. Halos pilitin na natin. Eh sila ayaw pa nga nila tumanggap eh. No? Ang gagawin nila, tatawanan tayo, pagsasabihin lang kung ano-anong masasakit. No? Pero kung tayo po yung mature na Christian, alam po natin na si Lord yung kanilang tinatanggihan, hindi po tayo. Amen. Kaya napakahalaga na tayo po, in 33 years, ay masasabi po natin na tayo po is matured Christian. Okay? So, hindi po natin malilimutan. Kasi kasing edad ko po yung church. Magti-33 na rin po ako ngayong November. Walaan nyo yung date. So, sa mga may surprise, huwag niyong sabihin may surprise kayo. So, kasi surprise nga eh. Di ba? So, hindi ko ako nagpo-promote ng birthday ko. Gusto ko lang sabihin para alam nyo, no, na November, yung birthday ko, November. 33 years old na rin ko. So, ano na rin pula ako niyan? Pero, anniversary, hindi birthday pala yun. Okay, so, salamat sa Panginoon sa kanya pong mensahe. Ulitin po natin, una po is devoting themselves to God. Number 2, have fear in God. Number 3, joyful generosity. Number 4, regular worship. And number 5, true worshipers and growing. Oh, amen. Yan, pwede nyo pong i-screenshot. I-screenshot ba yan? Picturean na lang. Picturean. Yan, para meron po kayong baon mamayang gabi. Amen. So, hindi po yung physical na pagkain, pero spiritual na pagkain na atin po ma-i-apply sa ating po mga buhay. Amen. Amen po. Okay, so, kaya mga kapatid, marami po tayong pinagdaanan in 33 years na dumaan. Yung ibang mga bago, wala pang isang taon. Pero marami pa tayo pagsasamahan. No, kahit ilang unos yung dumaan, dadaan lang po yan. Hindi po yan tatambay. Okay, kaya huwag po tayong paghinaan ng loob. No? May aalis, may darating, may papalit. No, ganun po talaga ang buhay. Ang buhay ay weather lang, pero ang ating Panginoon, hindi tayo iiwan. Ano man yung mangyari sa ating pong buhay. Amen? Sino? Parang iniwan ka. Amen. Okay, amen po. Ayan. So, inaya ko mo lahat na tayo po ay tumayo. Ayan. Minsan pa ay atin pong awitan po ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Dahil po sa mga taon na lumipas, hindi po niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Pupurihin ka, O Lord, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, bukas kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad.
Sabay-sabay nating awitin. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Lord. Purihin natin ang ating Panginoon. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw, sabay-sabay po natin awitan ang ating Panginoon. Katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Hallelujah! Salamat Panginoon, sa iyo Panginoon, sa iyong pagsama sa amin. Maraming salamat Lord sa 33 taon na dumaan at kayo po Panginoon ay kailanman ay hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan Panginoon. Salamat Lord sa lahat ng iyong tinuro sa amin. Maraming salamat Panginoon na sa kabila Panginoon ng aming po mga pinagdaanan, mga bagyo, unos, subalit Panginoon, nandun pa rin Panginoon ang iyong paghahawak sa aming mga kamay. Hindi mo kami binitawan, hindi mo kami iniwan Panginoon, at palagi po kami nagtatagumpay dahil kayo po Panginoon ang isang aming kasama Panginoon. Kaya Lord, alam po namin Panginoon na marami pa kayong mga plano, mas malalaking plano Panginoon, na gagamitin mo po ang bawat isa Panginoon, nakikilos Panginoon bilang iyong mga manggagawa Panginoon, na Lord, it is time for harvest Panginoon. It is the time Panginoon, it is the right time Panginoon, na kung saan kikilos po ang bawat isa Panginoon, upang marami po Lord na kaluluwa ang maligtas, ang makakilala sa iyo Panginoon, magkaroon ng personal na relasyon sa iyo Panginoon, sa pamamagitan namin Panginoon, ang iyong mga anak, mga tinawag mo Panginoon, sa iyo pong ministry Panginoon. Kaya salamat Panginoon, patuloy niyo po kami palakasin at bigyan ng pag-asa Lord, at sa iyo Panginoon ang katagumpayan Panginoon. Sa iyo lahat ng pasasalamat Panginoon. Ang lahat ng ito Lord ay aming pong samot na langin sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen.